Kayo na po yung host. Hello, good evening. I'm audible ba? Very, audible po, napakaganda. Loud and clear, walang echo. Wait, so magpakita lang ako tapos mag-off ako ng camera kasi mahina yun. Narinig po? Malinaw po. Okay, so good evening po. Shout out sa ating 18 participants. So pwede po ba na malaman kung sino po yung mga first time na maka-attend po ng ating Zoom presentation? So mayroon pong reaction button sa ibaba, yung nakalagay dyan na react na hugis heart. Pwede nyo pong paki-thumbs up para malaman po natin dito sa out of 19 participants sino yung mga first time na maka-attend habang ako po ay mag-share ng aking PowerPoint. Share ko lang muna, no? Asa na yung share? Naka-share na po ba yung aking nakikita Opo, na po? Nakikita na po, maliwanag po. Okay, so hindi na po natin patatagalin. So direct to the point po tayo. So welcome po sa ating 18 participants na andirito. So kayo po ay naimbitahan para maipakita po yung magandang opportunity dito po sa pagdating sa tinatawag na crypto. So marahil yung iba ay hindi pa masyadong familiar sa mga crypto. So kaya pag-usapan po muna natin kung ano itong crypto. Ayan, sandali na. Yan, so ang ating pag-uusapan po ay sandali, hindi ko makita yung Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang crypto. Ano po ba itong crypto? Ang crypto po ay tinatawag din silang digital asset o digital money. So bakit po nagkaroon ng crypto? So at bakit ano po ang maitulong o kagandahan dito sa crypto? So okay, so ang crypto po ay isa po ito sa part ng tinatawag na innovation sa pag-develop po ng mga technology, no, sa nangyayari sa bawat panahon. So mayroon pong tinatawag na innovation. So mayroon pong innovation pagdating sa transportation, sa pera at even sa mga communication. So kung titingnan po natin, nagkaroon ng mga innovation sa mga transportation. Mayroon po tayong tinatawag na transportation sa land, may transportation din po tayo sa dagat o sa katubigan at meron din po tayong transportation na tinatawag na panghimpapawid. So nakakatulong po yung pag-advance ng technology kasi kung hindi po tayo makasunod, mapapag-iwanan po tayo. No, so malaki po ang naitutulong ng pag-advance ng mga technology o yung tinatawag na innovation. Kahit sa mga gadget, nag-innovate po yan. So tingnan po natin yung ibang innovation sa tinatawag na communication. So dati ang isa sa paraan para po send tayo ng message, mapaabot natin yung mga mensahe sa mahal sa buhay. Ang kalimitang ginagamit po noon ay sulat. Hindi ko lang sure kung ngayon ay meron pa rin bang nagsusulat o para ay lalo na nasira yung main office ng post office sa Manila. No, so mag-renew nga sana ako ng tawag nito yung kasi meron akong tinatawag na postal ID. Kasi yun ang ginagamit ko na pang valid ID. So hindi ko na renew kasi nga nasunog sa Manila yung pinaka-main ng post office. Pero hindi ko lang alam kung meron pa rin gumagamit niyan. So, telepono, no? Andin yung cellphone, yung kauna-una yung maraming na dito sa cellphone na ito, na ang uso laro na snake and ladder. So, yun po yung mga pag-advance no ng mga pag-advance of part ng innovation. Ayan, sa pagdating naman sa pera, bago po nagkaroon ng pera, ang tawag po muna diyan ay tinatawag na barter, palitan ng mga produkto. No, nagkaroon ng
bronze, silver, tapos ay nagkaroon ng perang papel. Yun, tapos yung mga Visa card, merong tinatawag na PayPal, and then yung tinatawag na Bitcoin. Yun yung tinatawag na cryptocurrency. So itong perang papel, ang tawag po diyan is fiat money. O ito na fiat currency. No, ang daming klaseng pera, iba-iba ang value o iba-iba ang halaga. Sa bawat bansa, iba-iba po yung kanilang pera. So dito naman sa crypto, ang dami na po, pero ang nauna lang Bitcoin. So sa ngayon po, ang dami na pong klaseng mga token, no? Na kung saan ito po rin ay tinatawag na digital asset o digital money. So meron pong value ang mga token na yan. So yun po yung pag-aaralan natin. Ito po yung kasi na cryptocurrency, ito po yung sinasabing decentralized, no? Wala pong control ang government. Not unlike doon sa pera na fiat money, yan po ay central by bank, kontrolado ng bank. So ito po, so Bitcoin is a digital currency na kung saan ito po ay ginamitan ng tinatawag na blockchain. Ang blockchain po yan, parang ikaw, may Facebook ka o Messenger, pag wala pong internet connection, hindi ka maka-access. So yung blockchain po, yan ay parang yan ang para sa transparency, lahat ng mga record, no, doon po ginagamitan. Ang lahat ng crypto ay meron pong tinatawag na ginamitan ng blockchain, at lahat ng crypto meron po silang tinatawag na crypto wallet. Kung sa pera, sa fiat money, meron mga ATM, iba-ibang klaseng ATM. So meron pong iba't ibang klase na tinatawag na crypto wallet. Yan, so ito po Bitcoin, so nag-start sa 2008. So nung na-introduce din ito, halos wala pang maniwala. Kasi for the first time, ganun talaga sa mga pioneering, pag may mga opportunity, minsan ang mga tao hindi maniwala. Pero yung mga taong naunang naniwala, sila din ang unang kumikita o sila din yung taong mga yumaman. Kasi imagine yung Bitcoin, yung 2010, imagine ang Bitcoin inaalok na sa halagang $50, magkakaroon ka ng 10,000 na piraso na Bitcoin. Imagine kung ikaw yung tao na naalok ka niyan at ikaw sa naniwala, ang Bitcoin sa ngayon ay 6.5 o 6.8 million o nag-high price pa ng 7 million. Imagine kung halagang 3,000 o $50 nakabili ka, meron kang 10,000 na Bitcoin, bilyonaryo ka. Grabe, no? So kaya marami po ang na-amaze, no, sa Bitcoin. Kaya marami po ang nagsisulputan. Nagkaroon ng Ethereum, ito rin 2014. No? So nag-click yan, so hanggang sa makikita mo, ang dami na po nagsisulputan. Meron po tinatawag na crypto market. Makikita mo doon ang lahat ng nakalista na mga iba't ibang klaseng crypto. Yan. So ito, Ethereum. Makikita mo, na in-introduce din ito, kumbaga parang nag-umpisa 2015. Imagine kung magkano ang value. $0.42 lang. Imagine kung 2015, nakabili ka ng halagang 10,000 pesos at inantay mo. O, ilan yan? 2015, 1, 2, 3, 4, 5, 6 years. No, sa 6 years mo na nabili ka niyan, o magkano na yan from 0.42, ito po ay naging $4,815. Kaya na-miss, kaya bakit ako nagkaroon ng interest sa mga crypto? Kasi dito, para sa akin, mas mabilis po kumita o yumaman ang tao pag ikaw po ay makasabay doon sa mababa pa lang at ito'y tumaas. Marami na po ako napakinggan na mas marami po ang mas mabilis na kumita o yumaman sa crypto. Kasi bakit? Even sa malit na kapital, yumaman. Imagine kung ikaw ay nakabili ng 0.42, umabot ng 6 years, ito 4,085 ang isa. Ang tanong kasi lagi dito, ilan yung hawak mo nung tumaas yan? So yun po yun laging tanong dyan, ilan ang hawak mo? So ngayon, pag-usapan po natin din. So yung tinatawag na token na
may opportunity ang Pinoy token. Ang tawag po rito ay F3 o yung tinatawag na Financial Freedom Fighter. So, ang nagustuhan ko lang dito kasi ang may gawa po dito Pinoy. Kung mapapansin natin, ang dami na pong mga ang dami na pong mga ang dami po na pong mga iba't ibang wallet, iba-iba pong mga token. Ang kagandahan dito sa F3 wallet, F3 token natin, may sarili po silang tinatawag na crypto wallet. So yun po yung maganda. Yan, kung titingnan natin, ayan o, nung nag-boom, yung nakilala ang crypto, ang dami na po ang nagsipag-create o gumawa ng iba't ibang klaseng token. So karamihan po international. Ayan o, ito po, sa USA dyan ang dami. So, kaya padami ng padami po ito kasi bakit nakita nila yung beauty, no? Kasi imagine kung crypto kasi pag ikaw ay sasakay ng eroplano hindi ka pwede magdala ng milyon, kaya di ba pag sasakay ka ng eroplano may naka-declared kung magkano yung hawak mo, dollar man yan o piso. O pag milyon yan, bawal. Hindi mo pwedeng dalhin yan kasi mapu-question ka. Pero kung ang pera mo, ang asset mo, kahit nasa magkano, nasa wallet mo lang yan, na tinatawag na digital wallet o crypto wallet. At ang maganda po kasi dito, wala pong nakakapag-monetize. Hindi kagaya pag ikaw ay mag-apply ng ATM card, maraming information, complete address, email, anong trabaho mo, ang daming requirements. Samantalang dito, pag ikaw ay mag-open ng iyong crypto wallet, wala po. Hindi hanapin pangalan mo, walang information, walang cellphone number, walang email address, hindi tatanungin kung saan ka nakita niya. So yun po yung maganda pagdating sa mga crypto, which na pwede kang maglagay walang limit. Yan, so yun po yung kagandahan. Okay? So, ang may-ari po ng F3 token natin ay walang iba kundi po si Prismark Ugasan. Siya po yung nakagawa nitong ating token. No? So, kaya bakit ako ay nandito at bakit ano yung nagustuhan ko dito sa F3 token. So, guys, kailangan magkaroon din po tayo ng tinatawag na do your own research, no? So ito'y ini-introduce namin sa inyo kasi nagustuhan namin. So kailangan po, no, ay pag-aralan niyo rin, no, kung bakit maganda. Kaya marami po sa mga YouTube, no, kung bakit ang dami na po. Alam niyo po sa ibang bansa, no, meron na pong tinatawag na ibang bansa, lalo ang Paraguay o Brazil, na kung saan sila po talaga ay inadapt nila ang mga crypto. Ang kalimitan po sa mga, actually karamihan po sa ibang mga mayayaman, ang pera po nila nilalagay na sa crypto. Instead na ang iba sa mga investment nila, nag-i-invest sila sa crypto. Nilalagay na, sa halip na ilagay nila sa iba sa realtors, ang iba mas nagustuhan ng crypto. Hindi naman pare-parehas, pero yung iba, even imagine tingnan nyo po ang crypto na Bitcoin, even million na po ang halaga. Ang dami pa rin bumibili. Bakit? Kasi naniniwala sila na mas lalaki pa yan o tataas pa yan. Dahil po sa crypto, mayroon pong tinatawag na exponential growth. Mas mabilis at mas maganda ang kitaan dito. Kasi bakit? Imagine, kahit wala kang ginagawa, kahit naka-hold, kaya nga nagustuhan ko rito kasi bakit? Hindi po lahat, no, na mga kagaya ng sa traditional networking, pag wala kang invite, wala kang kita. Pag wala kang benta, wala kang kita. Kasi ito po decentralized. Kahit sa community ng F3, token natin na mayroon, so lahat ay nakikinabang. Halimbawa, mayroong leaders. So nagpro-promote, tawag dyan, trader, nagbibili, nagbibenta, sa bawat billing niya, sa blockchain, lahat po ay nakikinabang. Not unlike sa traditional business o sa ibang networking company, ang mga magagaling lang ang kalimitang kumikita. Dito hindi pagalingan. Dito ang labanan paramihan ng hold. No? Kung may hold ka, so mas maraming hold mo, so mas malaki ang kitaan. So okay, ngayon, para sa akin, no, bakit nagustuhan ko dito sa crypto? Maliit ang kapital na pwede kang kumita kasi nga mayroong tinatawag na exponential growth. No, so dito
dito sa ating crypto ay kagandahan dito yung sinasabi na ang F3 token ay unti-unti pa lang po na na-introduce. Marami pa po ang hindi nakakaalam o nakakarinig sa F3 token natin. So imagine kung ikaw yung tao na nakasabay noon sa Bitcoin o sa ibang mga sa Ethereum, ikaw yung taong unang naniwala, ay napakaswerte nyo po. So ngayon po, ang kagandahan po ito sa atin, itong F3 token po natin ay nakadeploy na rin sa blockchain. Pwede po kayong bumili sa blockchain o pwede po kayong bumili doon sa nag-introduce sa inyo. No, so guys, nakita po namin yung ganda ng takbo ngayon ng F3 token kasi since nung ako'y bumili, nasa 12 pesos, 14 pesos, ngayon ay nasa 23 piraso na. Imagine ito guys. So bakit maganda po mag-invest o mag-buy ng token? Imagine yung sinasabi ko kanina na ipinakita na from 0.14 hanggang naging $4,000 yung Ethereum. No, so ngayon guys, ito po, marami po ang naghahangad paano mabago ang buhay o nangangarap na magkaroon ng tinatawag na financial freedom o magkaroon ng magandang income. Kaya kalimitan po sa ating mga kababayan, meron pong tinatawag na yung pakikipagsapalaran ng ibang bansa kasi nagbabaka sakali na pag sila'y nag-ibang bansa, mabago ang buhay nila. Yes, marami po yung nakatulong sa kanila na bago ang buhay pero hindi lahat po ay pinalat at yung iba hindi pa rin enough. Kaya marami mga OFW na naghahanap pa rin ng tinatawag na extra income. Na kahit ikaw ay busy, dito sa F3 token o sa ating crypto, kahit ikaw ay busy, kahit nasa bahay ka, pwede kang kumita sa pag-buy at hold ng ating F3 token. Yun po yung kagandahan. So, karamitan po, no, yung iba, ang ginagawa po nila, ang tanong kasi dito ay paano ba tayo kumikita sa crypto o dito sa F3 token, lalo na po kung mayroong mga participant na bago lang po na nag-join ng ating Zoom presentation. Ang laging tanong nila, paano ba tayo kumikita sa crypto? Okay, ang kitaan po sa crypto kasi, yung mayroon pong tinatawag na trading, buy low, sell high. Okay, so pwede pong paano na lang, no? Pa-mute. So, buy low, sell high. Halimbawa, kagaya ko, bumili ako ng token na F3 token sa halagang 14 pesos. Ngayon, nagkano na? 23. So, ibig sabihin, no? Nagdoble. So, yun po yun nagdoble po yung kita kasi paano pa tumataas? So the more na mas marami po ang bumibili sa blockchain, tumataas po yung value ng ating F3 token. So yun po yung kagandahan. Kaya ang iba po na ginagawa ng mga tinatawag na crypto lovers. Ayan, ang tawag doon is crypto lovers. Ang ginagawa po talaga nila dyan, yung sinasabing buy and strong hold. Kasi alam mo, ang isa kasi tinitingnan nila, naghahanap sila ng mga token na murang-mura tapos antayin nila. Imagine, meron po akong sinubukan, no, yung tinatawag na Shiba Inu at bibili ka ng halagang 1,000 pesos, milyon ang matatanggap mo. Ang ano ko yata 3 million o 5 million ang PP or Shiba Inu. Imagine kung sa halagang 1,000 pesos at ikaw ay mayroong 5 million. What if kung ang isang piraso nun ay nagpiso? E di may milyonaryo ka, magkano kapital? 1,000. Ganun po yung laro, ganun po yung sistema na tumatakbo sa crypto. Buy low, sell high. So ngayon, mayroon pa rin mga mas mataas ng value, pero bakit bumibili? Kasi naniniwala pa rin sila, mas tataas pa. Good news, itong F3 token po natin, lahat po tayo'y makakasabay. Bakit? Ngayon, ang value po nasa 23 pa lang o magti-24 na. No? Samantalang ang iba, ako bumibili ako ng XRP, ang iba 100 plus na. Ngayon, kung tayo'y makasabay sa ngayon, na mura pa ang F3 token, ang laging tanong dito, no?
Guys, tingnan po natin. Ang tao minsan nagtrabaho for how many years? 40 years, hindi pa rin nakuha natin ang ating pangarap. Pero ito guys, so imagine, what if kung ikaw ay mayroong gold na F3 tokens sa ngayon? What if pagdating ng 5 o 3 years, nagtrabaho nga, naantay mo nga, nagtrabaho ka ng 40 years. Pag iba nga, ang tagal-tagal, pero hindi pa rin nabot. What if, kung ikaw ay may hold ng F3 token, sa loob ng 3 to 5 years, ang isang token na nabili mo sa halagang 23 pesos, what if kung ang isa'y nag 1,000? What if kung isa'y, palagay natin 500? Ang tanong lagi dyan, ilan ang hold mo? So guys, dito po ipinapakita yung opportunity na pwede po tayong kumita ng malaki. Depende po sa atin kung ilan po yung ating i-hold. So yun po yung kagandahan sa mga crypto. Of course, may risk. Sabi niya, may nagtatanong sa akin, ano ba yung assurance na talagang yan ay scam free o walang risk? Lahat po sa buhay ng tao meron, kahit buhay natin meron pong risk. Alam nyo po, pag ang tao nagninegosyo, kahit anong negosyo yan, lahat po laging may risk. Yung nagtatanim, nangutang pa sila ng fertilizer, pataba, kung ano pa man. Pero bakit ginagawa nila? Kung alam ba nila na may bagyo, tatanim ba sila? May risk po sa buhay ng tao. Minsan sa pagrelasyon niya kung alam mo ba na ikaw ay iiwanan, magiging partner mo, pakakasalan mo ba siya? So ang pinakapuhunan po lagi, yung puhunan ay paniniwala, yung belief, naniwala ka ba dyan? Ngayon, ang tao ay naghahanap ng opportunity. Bakit hindi natin subukan na ito na pala ang pwedeng makapagbabago sa buhay natin? So ako po, at marahil kayo din po ay nakaranas ng mga yung sinasabing nasunugan na, nawala ng pag-asa, natakot na, ganun din po ang situation ko. Pero hindi po ako natatakot sumubok muli. Kasi bakit? Kung hindi po ako ulit maniwala, kung wala na akong maniwalaan, kasi minsan, ang tao pag ina-approach ng opportunity, minsan hindi maniwala. Ang tingin kasi nila lahat ay scam. Bakit ang mga mayaman daw laging lalo pag yumayaman? Pag nakakita nila ang isang opportunity, na sa alam nila yung opportunity, grab talaga. Pero pag ang tao, minsan pag inalok, ang tingin kagad ay scam. No? Scam lagi ang tingin. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Minsan ang pag-ups and down, pagbagsak ng natural yan. So dapat yung mga naranasan natin, experience, yun ang magpapatibay sa atin. Ngayon, kung tayo po ay susuko, parang sinukuha na rin natin yung pangarap po natin. Kaya kahit ako po, maraming beses na, no? Kasi hindi ako pwedeng huminto. Kasi bakit? Habang tumatagal, lalo pag tayo po'y pamilyado, kumbaga nga minsan, lalo sa empleyado, palaki ng palaki ang expenses, pero yung kita mo ay the same pa rin. Kaya kailangan ng extra income. Kailangan humanap ka ng karagdagang income o kung maaari nga, extraordinary income. Kailangan natin kasi bakit? Ano yung alam natin? Kaya minsan nagsubok. Ako nagsubok sa MLM, kumita. Kasi dito, isipin natin saan ka para mas magandang kumita. Naghahanap tayo, nagsusubok. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Parang ganito, paano mo malalaman ang pagkain kung masarap o hindi kung hindi mo subukan? Paano mo malalaman na ito'y maganda kung hindi ka sumubok? Hindi natin trinay. Kaya ano yung nangyari doon sa mga naunang inalok ng Bitcoin? Hindi sila niwala. Hindi sila niwala. Nagduda sila. Kasi bakit? First time pa lang. Wala pang nag-introduce. Kaya yung iba, kaya sino yung mga naniwala? Sila po yung naging milyonaryo. Marami po yumaman. So guys, lahat na nandito, lahat po ay may kalayaan po tayo, no, na pag-aralan ito. Ini-introduce lang, in-invite po namin kayo para ma-introduce sa amin. Ito po ay napakaganda. Pero nakadepende pa rin sa inyo. Alam nyo, minsan ang tanging puhunan talaga dito yung tiwala. Alam mo, meron po akong mga company networking na sinalihan. Minsan,
meron akong ini-invite, binibigyan ko ng free slot na paid, ayaw pa rin. So ang iba naman may pera pero kung ayaw, hindi talaga sila sasali. Wala, hindi po sa pera ito eh. Kasi ang tao kahit may pera yan, pag inalok, pag duda yan, hindi yan sasali. Ang pinakapuhunan po dito, tiwala. Ang good news dito sa atin, sa F3 token, kung ikaw yung tipo na may duda pa rin, pwede kang makapagsimula sa maliit para malaman mo kung baga British, makita mo no, na kung gaano kaganda yung sistema na meron dito sa F3 token. So kaya yung lahat na nandito guys, kayo po ay inimbitahan kung sino man yung nag-invite sa inyo para ipakita po sa inyo kung ano yung future, kung ano po yung maibibigay sa atin F3 token. So malaya naman po tayo na magtanong after ng presentation para masagot kasi minsan kailangan lang natin ng information. Minsan ang parang ganito nga, minsan hindi pa nila parang ang tao kasi minsan pag may pinapagawa parang ganito ang tao pag may inuutosan o may pinapagawa ang sabi kagad nila mahirap daw. Paano mo masabi mahirap, hindi mo pa nga sinubukan, hindi mo pa ginawa, no? So kaya dito sa buhay ng tao kailangan natin sumubok, no? Subukan natin ang lahat ng ibang opportunity. So kaya lahat na nandito, so ito po ang masasabi ko, napakaganda pong opportunity. Kasi bakit? Hindi mo kailangan maging magaling, hindi mo kailangan umalis sa trabaho. Kaya nagustuhan ko po yung tinatawag na online. No, kaya dito kahit nasa ibang lugar tayo nakakapag-conduct tayo ng ganitong Zoom presentation. Kasi nasa bahay lang. Pwede nyo po itong gawin. No, anytime. O pwede nga wala kayong gawin, mag-buy lang, mag-hold. Imagine saan ka nakakita na even hindi ka nakapag-ipon, nag-buy ka, nag-hold ka, pwede ka pa rin kumita. Of course, iba kasi yung masipag at yung nag-hold lang. Yung masipag yung sasabing traders, nagsishare ng opportunity. So mas lamang yung kita noong tinatawag na no, so nagsishare ng opportunity. Okay, so guys, so lahat na andito po. So sana po sumabay po kayo dito sa opportunity na meron po rito sa ating F3 token na decentralized. So kung saan ay ito po ay nagsisimula pa lang. Kumbaga ilan pa lang ang nakakaalam dito sa Pilipinas. Ito naman po yung chance, bigyan po natin ng chance na ang nakikilala ay ibang bansa na token. Tayo po magpapakilala na mula sa Pilipinas, merong F3 token na kinikilala na Pinoy ang may-ari. Okay, so yun lang po. So ibalik ko na po kay Coach August kasi mayroon pa po akong isang Zoom meeting. Thank you so much, Coach August. Back to you. Hello, magandang araw po. Maraming salamat at kahit napaka-busy po ni Coach Ernesto, may sumpa po siya, ay naglambing po ako na siya mag-present. Ngayon po, maiksi lang po yung pag-uusapan natin dahil kailangan direct po tayo sa point, direct to the point, ano at bakit tayo nandito. Ngayon, since wala naman bang bago, para wala na tayong pupuntahan na ibang usapan, kundi ang kailangan natin ngayon, malaman paano tayo bumawi. Tama? Meron po bang bago dyan para alam ko kung merong bagong invite para makasabay po sa pag-uusapan? Kung wala naman po, tuloy na po ako na mag-share screen lang ako mga partner. No? Ayan. May papakita lang po ako sa inyo para malaman nyo gaano ang magiging opportunity natin at paano tayo ngayon makakasigurado na hindi na mauulit yung mga nangyari na nakaraan. At ito nga po, nakikita nyo na ba yung screen ko mga partner? Yan, familiar ba kayo dyan? Sakit sa mata o puro pula? Yes, ito yung dahilan. Ito yung dahilan kaya ako mismo ang nagsabing itigil na yan. Kasi napakaganda niya nung simula eh. Kaunti lang yung nag-withdraw, kakaunti lang. Yan yung mga hindi natin member. Kaunti-unti lang. Pero nung lumaki na, kumataw na sila. $18, 46. Tayo naman hindi nag-withdraw dahil pangarap nga natin ayon dun sa nagturo sa atin, mag-hold. Nag-hold tayo. Pero tingnan mo ni wini-withdraw.
$108, 62, may maglalagay ng 170, hihigupin na naman, 193, 128, ang lalaki. 85, tapos dumating na yung libo. Ang sakit. Ang sakit. Kaya sabi ko, itigil na yan dahil walang mangyayari sa pag-iipon natin kung tayo ay nakukuhanan. Tama? Kaya sabi ko, gumawa tayo ng magandang token na pang-trading. At alam niyo na kung ano yung naging kinalabasan niyan. Ngayon, punta tayo ngayon dito sa isang token natin. Yung token na ayon dun sa sinasabi kong pang-trading. Maliwanag? Kay Ma'am Paz po, pakimute lang po, no? At para mabilis lang tayo, sayang yung opportunity. Ngayon, makikita niyo po, partner, ito po yung bago natin ngayon liquidity, $18,800. Diyan po, sa mga ganyang presyo, $19,000, noon nagsimula na kumilos yung mga trader. Actually, hindi naman talaga sila mga scammer. Ang trader, ang trabaho po nila talaga, buy low at sell high. Ano ba yung trader? Baka pwede po, makiusap lang po, Ma'am Paz. Nawawala po tayo sa momentum at hindi po tayo makapagtuloy-tuloy, pakiusap. Itap nyo lang po yung cellphone ninyo. Kung cellphone niya, may lalabas na mic. Makikita nyo po. Pwede nyo po siyang yan. Kaysa ako yung mag-ano pa sa inyo, ayan, nasisira yung presentation eh. Pabalik-balik ako. Sayang, sayang. Ayan po. Napunta tayo tuloy sa low na liquidity. Dito tayo sa malaki. Ayan po. Makikita po natin dito ngayon. Ay, salamat naman. Nakaano na. Pakiusap lang po. Napakasimple lang po ng ating negosyo. Cellphone lang ang gagamitin natin. Huwag po tayong maging interesado po. Magandang gabi po, Ma'am Paz. Bali, sa lahat po, pakiclick nyo lang yung inyong cellphone, makakakita kayo ng mic. Makikita nyo, itap nyo lang yung mic, magiging pula na yan. Pag nagpula, okay na. Balik po tayo. Dito, makikita nyo, 18,800. Pwede nang kunin yan ng mga trader. Pero ang ipapakita ko sa inyo, napaka-healthy. Tingnan nyo po mga partner, oh. Di ba makakakita pa rin kayo nag-withdraw? Pero mapapansin nyo, hindi na ganun kalaki. Ang haba ng mga nagpapump. Ibig sabihin, bumibili. Ngayon, makikita nyo din dito, napakaliit na nakukuha nila sa 18,000. Hindi katulad dati, 300, 500, 1,000, 300. Ito, liliit lang, 3.3, 3.8. Kasi nga, pag sila bumili, hindi na over na payout. Kaya napakaganda na po ngayon natin uling magsimula. Tingnan niyo po gaano kaganda. Ito, sumubok bomba na mag-sell. Ang tawag diyan, mag-swap. Ang tawag diyan, yung iba nagbenta. Kasi nga, nung una, pinagbabawalan tayo magbenta. Ngayon, kayo na masusunod. Kung gusto niyo magbenta, magbenta kayo. Kung gusto niyo kumita kayo kasi ginawa ng trading. Mamaya, tatanong natin, pag-uusapan, ano ba yung trading? Ito, yung pinakahuli, 7.9. Pero tingnan nyo naman yung sumunod. 7.9 yung nagbenta, ang sumunod na bumili, 81.48. Pag bumili, healthy. Kasi taas ng taas yung ating token. Ngayon, ano ba yung tinatawag na trading? Sisimplihan ko lang para makasabay kayong lahat. Ang trading ay buy and sell. Parang ganito, nagtinda ako ng kwek-kwek. O, di ba, may sumisigaw, ibaba ang kwek-kwek. O, ngayon, yung kwek-kwek ngayon, binili ko siya ng mura sa palengke, ibebenta ko naman siya ng mahal. Kaya nangyayari, tumutubo ako. Kaya, pag ako ngayon bumili, mura, ibebenta ko ng mahal, may tubo ako. Ganun lang siya kasimple. Ang pinakamaganda pang halimbawa dyan, yung sari store. Yung sari store, trader din yun. Bibili ng mga produkto, yung mga groceries, kape, asukal, at kung ano pa. Kung ang puhunan niya ay 10,000, 10,000 yung ibebenta niya sa tindahan, magma-mark up siya ng 20 or 30%. Yun ang kita niya. Kaya nagkakaroon siya ng kita sa pagtitinda. Ganon din po tayo magiging trader. Pero for the meantime, hindi nyo pa alam yung trader, maging holder muna kayo.
na kami ngayon ng mga trader, si Coach Ernesto nag-present kanina, at ako, kami po magtitinda sa inyo ng produkto. Kasi, yung sari-sari store, may produkto, ganun lang siya kasimple. Ang produkto niya, yung grocery item. Ngayon, pag nauubos na yung mga binili niya, magre-replenish siya. Halimbawa, 10,000, 3,000 na benta. Hindi niya hihintayin na maubos yung 10,000 na binili niya. 3,000 pa lang, bibili uli siya para madagdagan yung kanyang grocery. Ganon din ko dito sa token na F3. Para hindi ka maubusan ng token, yung nakikita nyo po rito, ayan, bumibili sila, nagbebenta. Pagkabenta, bibili uli. Para tuloy-tuloy yung income. Kasi ang kagandahan ng tinatawag na trading ng crypto, makinig kayo, ang kagandahan ng trading ng crypto, ikaw kahit hindi ka nagbebenta, basta may hawak kang crypto, kami nagbebenta, tumataas yung value, nadadamay ka sa pakinabang. Makikinabang ka. Ang ginawa mo lang, bumili ka lang ng token. Tingnan mo gaano to kaganda. Doon sa sari-sari store, pag bumili, siya lang yung kumikita. Ikaw, pag bumili naman ng grocery item doon sa tindahan na pinagbilhan niya, hindi ka kikita dahil hindi ka nagtitinda. Ngayon, dito naman, pag bumili ka ngayon, ay pakimute lang po. Pag bumili ka naman ng token, kami naman yung nagte-trade, ikaw na bumili ka lang, kumikita ka. Kasi nakikinabang ka sa paglaki ng value. Kaya napakaganda nito. Ang isa pang napakaganda, bakit masarap maging trader, magkaroon ng tinatawag na token, tingnan nyo po, sa sari-sari store, pag ikaw ngayon nagtinda at nagtinda rin yung kabilang sari-sari store, kalaban mo yon. Pag nagbenta yung kabilang sari-sari store, wala kang kita. Pero dito, ang tinitinda natin token, nagbenta si Coach Ernesto, kumita tayong lahat. Bumili siya, kumita na naman tayong lahat. Bakit? Kasi pag bumibili tayo ng token, yung token nababawasan ngayon yung dami. Ibig sabihin, pag bumili tayo, kumukunti yung token, nagtataas yung value. Ngayon, ang good news ito. Balik tayo sa sari-sari store. Yung sari-sari store, pag siya nagbenta, kumikita, tama? Pero hindi kumikita yung ibang sari-sari store. Hindi kumikita yung iba na bumili sa binilhan ng sari-sari store. Yun yung mga consumer. Dito, pag tayo bumili sa iisang F3 token, kumikita tayong lahat. Biruin mo, ang bumili, ikaw, hindi ka naman nagbebenta, dahil meron kang binili, ang tawag doon, hold, hawak, kumikita ka. Ganun siya kaganda. Kasi wala kang ginagawa, tumataas yung value, tumataas din yung kita mo. At ang good news, ngayon, pwede mo na siyang i-earn. Pwede mo na siyang ilabas. Pwede mo siyang i-withdraw. Actually, pwede mo na rin siyang gawin kahit sa blockchain. Dati, pinagbabawal namin yon. Ngayon, pwede na. Pero, sige po, kayo po muna magsalita. Sino po ba yan? Ma'am Hernani? Ma'am Hona? Pwede, kayo po muna magsalita. Baka gusto niyo po magsalita. Ayun, mag-mute lang So, po. boss, gawin mo akong co-host para mag-unmute ako. Hindi Co-host. kasi hindi kayang co-host, isa lang to. Walang Okay. co-host na feature kasi mag-aataas tayo. O ganito na lang. Ayoko kasi mag-remove eh. Ayoko mag-remove. Mahihirapan na makabalik. Pakiusap, kung hindi nyo alam i-mute, tumahimik po kayo. Ma'am Hernani Juana, tahimik lang po. Kung hindi po kayo nyo kayang i-mute yung inyong mic. Ma'am Banji, okay po kahit na kayo hindi naka-mute, hindi nagsasalita. Kasi nakikita ko po, gumagalaw yung mic nyo pag nagsasalita po kayo, Ma'am Hernani. Huwag po tayo magsalita. Pwede po yun kahit nakabukas yung mic. Hello, Ma'am Hernani. Wala na po ako magagawa. I-remove ko na lang po kayo. Nadidiskaril tayo eh. Hindi po ako Imposible nagsasalita. namang hindi mo kami naririnig o nanggugulo ka lang. Hindi po ako nagsasalita.
O yun, salamat po, salamat. Tuloy na po ako, no? Thank- Tahimik lang po tayo, tahimik lang. Magandang araw po sa inyong uli. Ganito, no? Balik tayo. Ang kagandahan lang niya, gawin lang nating simple. Ang tinatawag na trading ng ating F3 token ay katulad lang ng isang sari-sari store. May produkto. Ang produkto ng sari-sari store, groceries. Pag nagtinda siya, kumikita. Tama? Pero yung mga bumili doon sa tindahan ng mga member, hindi naman kumikita pag hindi nagtinda. Samantalang sa atin, bumili tayo ng token, may nagtitinda, yung mga trader, pwedeng kami, ni Coach Ernesto, pwedeng yung iba. Hindi ka nagtinda, pero may hawak kang token, ang produkto natin token, kumikita ka. Dahil nakikinabang ka sa pagtaas ng value. Proportional po yun sa lahat. Very nice. At ang isa pang dapat nyong makita, mga partner, eto tingnan nyo. Yung tindahan, pag nagbenta siya, kumita, tama? Pag hindi nagbenta, kumikita ba? Hindi. Pero ang kagandahan dito sa atin, kahit yung tindahan, halimbawa, si Coach Ernesto, hindi siya nagbenta. Bakit? Kasi nasa trip to abroad, trip to o kaya meron siyang inaatiran na gathering, hindi siya nagtitinda ng token niya, hindi siya nagte-trade, pero kumikita siya. Napakaganda kasi may ibang nagte-trade. Kaya, dito, kahit na ikaw hindi gumagalaw, trader ka o kaya holder ka lang, bumili ka lang para madamay ka sa pakinabang ng pagtaas, kumikita tayo. At sa susunod, ipapakita ko sa inyo yung mas malalim na pagkita. Kasi ang pinaliwanag ko pa lang sa inyo, kasi mamimix kayo hindi nyo kayang maintindihan kagad. Basic. Ang pinakamaganda nyo maintindihan, simple lang. Unang-una, sa trading, hindi nyo kailangang maging magaling na laging nagbabantay sa paggalaw ng market. Ang kailangan nyo lang gawin, may mga leader dito na pwede nyong bilan na ngayon tumataas yung presyo sa pagte-trade. Paano tumataas? Ganito po yun. Tingnan nyo po ito. Punta tayo doon sa isang pinasahan natin ng mga pagtaas dahil sa pagbili ng ating mga token. Ayan, hanapin natin yung centralized. Baka nandyan hanapin na lang natin dito, centralized, para makita nyo yung pagtaas. Yan, nakikita nyo naman, tinatype ko, no? Yan. Wait lang po tayo. Hinahanap ko kasi yung pinagpasahan ko nung ating mga ipapakita na mga screenshot nung ating pagtaas ng token na F3 dahil bumibili po tayo. Ayan. Sino po ba yung pwedeng mag-chat sa centralized para mag-pop up? Ito, nakita ko na. O, tingnan nyo po mga partner. Inabutan ni Coach Ernesto, nasa 12 na, pero inabutan ko 10 piso. Tandaan nyo kaunti pa lang ang bumibili, pero tumataas na kagad yung value. Pero ang good news, yung pagtaas niya ng value, healthy dahil hindi masyadong malaki yung nagiging payout. Kaya yung kumita ng malaking payout, pag siya ngayon nag-withdraw, damay yung atin. Ngayon po hindi na malaki, katamtaman lang. Pero kung i-compare nyo siya sa traditional na business, malaki pa rin yung katamtaman. Saka natin diskusyon. Ang ipakikita ko sa inyo, eto, inabutan 10 pesos 39 centavos ang isang F3. Sumunod, naging 12 pesos, after 2 days. Naging 12 pesos 2 centavos. Then, after ng kahapon lang, isang araw lang, naging 14 pesos. Napakabilis kasi yung mga natin marunong dito at nakakaalam ng crypto na trading at ng pag-hold. Sila ngayon, nagtitiwala uli. Wala naman talaga tayong choice kundi magtiwala. At ang kagandahan, mapagkakatiwalaan ng F3 dahil kung hindi mapagkakatiwalaan, sana hindi na kami nagtotok.
Kasi yung mga pera nating asset nananatiling atin. Ngayon, tingnan nyo po, October 30, may oras pa yan, no? Alas 7:47, 19 pesos, 47 centavos. Sumunod, naging 22 na. At ang latest ngayon, 23 pesos, 51 centavos. Pero, maaaring may bumibili na naman kasi tuloy-tuloy na naman yung mga tao na nangangarap. Kagaya nga ng kanta nga kanina, if I can dream. Ako hindi na if, I will dream. I will dream. Ngayon, tingnan natin ngayon doon sa live na blockchain kasi tandaan nyo centralized ang pinag-uusapan natin. Magkano na ang isang F3? 23.65, tumaas na naman. Kanina, 23.51. Ngayon, 23.65. Bakit? Nakikita po natin yan doon sa application na CoinGecko kung ilan yung bumibili at ilan yung nagbebenta. Tandaan nyo, huwag kayong malilito, simple lang. Ang kaibigan lagi natin yung bumibili. Kasi pag bumili, tataas ang presyo. Pero pag nagbenta, bababa. Ang pagbili ay kulay green. Kaya ito yon. Ayan po. Kaya mapapansin nyo dyan, mas marami yung green. Very healthy yan. Very healthy. Kung magkaroon man ng pula, napakaliit na nagbebenta. Kung magkaroon man ng nagbenta, pa isa-isa lang. At maliit. Hindi na $300, hindi na $1,000. Kasi nga, tama na yung tinatawag na logic ng pag-earn. Kaya, for the meantime, para lang hindi kayo masyadong malito, ang pinag-uusapan lang, ganito lang kasimple. May produkto tayo. Ang produkto natin, F3 token. Ang mangyayari, pag nakita natin kulay pula, ibig sabihin, bumaba ang presyo. Yun ang tinatawag na buy low. Kaya pag nag-buy low, bibili naman tayo. Ngayon kami, dahil naiintindihan namin yan, nakatutok kami, bumibili kami. At ang bumili ng $81.48, si Coach Ernesto. Kaya, nagkaroon siya ng opportunity na makabili ng mura. Kaya, mapapansin nyo, yung mga pulang yan, healthy na ngayon yan. Bakit healthy? Pagkakataon yung makabili ng mura para ibenta ng mahal. At bakit nagmamahal? May bumibili. Yang mga kulay green na yan, ang tawag dyan, sila ay bumili. At pag bumili sila, tataas ang token, magkakaroon tayo ng earnings. Ang good news ito, yung earnings nyo, pwede nyo nang hindi pataasin ng pataasin. Kung gusto nyong i-withdraw at matikman at ma-experience paano kumita, sabihin nyo lang sa amin, hindi namin kayo pipigilan mag-withdraw. Ulitin ko, hindi namin kayo pipigilan mag-withdraw. Bakit? Karapatan mo yan. Pero still, i-encourage ka namin na mag-ipon. Bakit? Dalawa lang kasi pupuntahan mo. Tatanungin ka ni Coach Ernesto, ano ba ang gusto mo? Yung kumita ng malaking pera o yumaman? Kasi ang laki na talaga ng pagkakataong yumaman dito. Bitcoin, ang daming naging milyonaryo. Tayo, malaki na rin ang pag-asa natin dito. Dahil kayo, ilan din nanditong kayo? Yung 41 na participants dito, tayo yung pioneering. Naku po, nagsimula, di ba, 10 piso, pinakita ko kanina. 10 piso siya nagsimula, 23.51 na ngayon. Dumoble ba o hindi dumoble ba o hindi? Dumoble, sobra pa nga 10 piso lang. Nagsimula siya ng 10 piso. Ayan, 10 piso. Ngayon, wala pa 2 linggo. Naging 23.51. Kanina nga, 23.65 Kaya, yung 41 na nandito, napakaswerte ninyo. Bumili po kayo ngayon. Ang kagandahan ngayon, hindi na ito katulad ng dati na nangangamba tayo na baka may mag-withdraw ubos. Ngayon po, hindi niya na kaya yon dahil maayos na yung logic ng payout ng ating token. Ganun lang po kasimple. Kaya sa mga nakakaintindi na nun dati, medyo malilito lang yung mga bago, ganito lang yan iintindihin. Bumili ka, hintayin mong tumaas,
Pag tumaas, ibenta mo. Walang pinag-iba yan sa lote. Di ba alam niyo yung lote, no? Yung mga lupa. Bibili ng lupa, maghihintay ng tahimik. Yung pusa ko, naghahanap ng asawa. Bumili ng lote. Nung bumili ng lote, di ba pinihintay 3 taon, 5 taon, 10 taon. Pag nag-10 taon na yon, magiging mahal na yung lote, ibebenta na. Ganun ang crypto. Pero, ang kagandahan ng crypto, walang binabayaran na mga tinatawag na expenses. Ano yung expenses sa lote? Magbabayad ka dyan ng amilyar taon-taon, tama? Bago tumaas yan, bayad ka ng amilyar. Ngayon, ano pa babayaran mo dyan? Kung malaking lote yan, kukuha ka ng mga gwardiya kasi may mag-i-squatter dyan. Gastos na naman ba o hindi? Gastos na naman. Kukuha ka ng gwardiya na magbabantay. Kukuha ka na naman ng mga tao na hindi pababayaang maging gubat yung lote mo. Lilinis-linisin yan. Kaya sa lote, napakalaki ng tinatawag na maintenance. Amilyar, gwardiya, nagbabayad sa mga tao para ayusin, linisin. Sa token, iba. Ang ginagawa mo lang, bumibili ka ng token, tumataas at bumababa. Pero ang good news, dahil tuturuan namin kayo paano pataasin, paano palakihin ang kita, mas maganda sa token. Bakit? Dito po, hindi nawawala ang ating tinatawag na token dahil immutable. Pero yung lupa, may pag-asa na mawala yan kung nagkataong peke ang nahawakan mong biniling titulo o title. Doon na lang po, no, mga partner, no? Ganun lang siya kasimple. Lagi nyong intindihin, napakasimple. Buy and sell. Bibili ka ng mura, hahawakan mo, ibebenta mo ng mahal. Trader yon. Ikaw naman ngayon, bumili ka ngayon, hindi ka marunong magbenta, madadamay ka sa pakinabang pag kami na yung mga trader ang bumibili at yung mga tao na hindi naman nagbebenta, ang gusto lang, madagdagan yung token. Marami yon mga nandito. Yung iba pa nga hindi naka-attend kasi nga, kukurenta lang tayo dahil unang-una, may bagyo ngayon. Ang kagandahan nito, tatandaan nyo lagi, kahit hindi ka nagbebenta, bumibili ka lang, bili ka ng bili dahil gusto mong makaipon, gusto mong makarami. Bakit? Kasi ang sabi ni Coach Ernesto, the more na mas madami ang nagbenta, mas maganda, mabilis ang pagtaas. Ngayon, kung hindi ka naman marunong magbenta, bumili ka ng marami kasi pag marami na bili mo, marami ang tsansang tumaas yung lahat ng binili mo. Tandaan mo, mas malakas kumita ang 3 SM kaysa 1 SM. Ganun lang kasimple yung pagbili. Bakit marami? Mas mabilis kumita at mataas ang kita ng 10 token sa 1 token na F3. Kaya sa pamamagitan lang po nun, doon ko na tinatapos yung aking tinatawag na pagpapaliwanag dahil hindi naman masyadong komplikado. Ang gagawin mo lang, bibili, maghihintay, pag tumaas, ibenta mo, pera na. At i-open na po natin ang ating mga katanungan sa mga narinig nyo ngayon na ipinresent namin. Open na po yung mic. Sino po ang gusto magtanong? Apo. Teka lang po, i-mute lang po natin ang ating mga kaibigan. Hello po, baka may gusto pong magtanong. Yung nagsasalita po ngayon, baka pwede pong magtanong. Ayan po. Hello po. To the quick brown fox. Mute lang po natin. Ayan. Na-mute ko na si the quick brown fox. Yan, sino po pwede magtanong? Si Sir Dodong, baka gusto magtanong. Gumagalaw yung mic eh. Ayan. Sino po ang gusto magtanong? Yun po. Dun sa narinig nyo. Yes, sir. Good evening.
Si Ang si po may ako. tanong ko lang sir ba, tulad sa inyo na mga expert sa ganyan, okay lang, walang problema. Halimbawa, tulad sa amin na hindi naman kami, sa akin, hindi naman ako, ano talaga dito sa crypto. Tulad yan, dyan sa F3 na yan, dahil pangatlo ng token nga ito na pabago-bago, nung nakaraan lang, akala ko to yun na yun talaga kasi yun nga, tumataas yung kumbaga nakita araw-araw tumataas yung value, bigla ang namang nawala. Ito nga anong assurance naman namin na mag tuloy-tuloy kasi kayo nga ang magaling dyan amalay ba namin kung anong sikreto niya dyan para mangyari na naman ulit. Ito lang ano ko tarong. Ayun na po yung tanong nyo, Sir Dodong. Ayun na po yung katanungan, ano yung assurance? Ganito po yung sagot, Sir Dodong, no? Makinig po yung lahat. Unang-una, hindi po kami yung magaling dito at expert. Actually, ano po kami, late bloomer. Bakit late bloomer? Pangalawang crypto ko pa lang po ito at yung unang crypto na sinalihan namin, hindi trading. Nakilala ko po si Coach Ernesto na nagne-networking kami ng isang token na ang pangalan OPBNB na pag-aari ng Binance. Ang Binance, isang napakalaking exchanger ng token. Exchanger siya. Doon po dun sa sinalihan namin unang token, mga first timer po kami noon, nung nakaraang taon lang. Pero, ang pinakikita ron, networking, walang trading. Ang mahirap po kasi yung invite ng invite. Hindi naman lahat marunong mag-invite. Kaya naghanap kami ng token na kahit hindi nag-i-invite, pwedeng kumita. Kaya napunta kami dito sa F3. At dito po, wag po nating isipin na mahirap. Tandaan nyo, pag inaral mo yung isang bagay, nagiging madali. Kaya lang naman nagiging mahirap ang isang bagay dahil hindi ka interesado. Ganun lang kasimple yun. Pero pag interesado ka po, Sir Dodong, 100% matututunan mo katulad na natutunan ko. Bakit? Bakit ko siya inaral? Saan ka naman nakakita ng isang negosyo na pwedeng magbigay sa'yo ng extraordinaryong kita? Wala kasing ganun eh. Kasi pag tinanong natin paano tayo yayaman, kung ang gagawin natin yung dati nating ginagawa, kahit sa panaginip, hindi tayo yayaman. Bakit? Napuputol eh, yayaman ka na, naputol, nagising ka pa. Pero dito, Sir Dodong, napakaganda po dahil natutunan namin dun sa nauna. Kahit hindi namin na-experience, yung kwento nila ang nagpapatunay na pwedeng yumaman. Yun po yung Bitcoin, yung Ethereum. Doon naman po sa sinabi nyo na yung expert, okay unang-una hindi kami expert, late bloomer, inaral lang. Doon naman sa sinasabing ano yung kasiguruhan na hindi na tumatutulad sa isang token na 3. May tanong lang akong quick question na Sir Dodo. Kailan ka po nag-join? Ilang buwan ka na? Si Sir Bago lang Dodo. din na Ay, dalawang buwan. Mga isang buwan siguro mahigit ganyan. Ayan, ganun. Sir Dodo, ganito po. Maraming salamat sa tanong mo. No? Yung ginawa kasing token na yon, actually, lahat yun in good faith. Tandaan nyo, ginawa namin yon out in good faith para makatulong. Pero minsan, meron tayong nagagawa, hindi pala lapat doon sa layunin na gusto nating gawin. Kasi ang nangyari doon sa isang token, kaya nagka-problema, nakadesign siya talaga sa pagbili ng produkto. Bibili ka ng produkto. Ginawa yon para makatulong sa mahirap na yung 200 pesos niya, after 3 days, 300 pesos na. Ang gamit talaga bumili, hindi mag-trade. Ulitin ko, ang gamit ng token na yon, ibili ng produkto, hindi ipang-trade. Ano ba yung trade? Magbenta sa blockchain. Kaya, nung nagkaroon ng pagbebenta na pinagbabawal namin na hindi naman talaga matutupad, tandaan nyo, hindi mo pwedeng pagbawalan ang tao sa sarili niyang wallet. Tama o tama-tama? Karapatan niya yan. Ang naging problema lang, na overlook yung tinatawag na payout. Yung tinatawag, yung mga nag-networking dito, tinatawag doon, plan or compensation plan,
na over yung payout. Kaya nung mapansin ko yon at nakikita ko talagang nangyayari na, ako po mismo ang nagsabing itigil. Kaya nung itinigil na, napunta na tayo ngayon dito sa isang token na nakita nyo kanina, hindi na talaga mauulit. Bakit? Tama na kasi yung computation. Ang assurance natin dito na hindi na mauulit yon yung tinatawag na computation, na yung computation na yon binigyan niya ng logic, tinuruan niya ng logic si blockchain na tama ang kita pag nag-withdraw, tama rin ang kikitain niya. Kaya yun ang magiging assurance. Kaya ako po talaga, kahit ako yung pinaka-stress, siguro wala nang tatalo sa pagka-stress ko. Ayoko na lang i-discuss. Ang pag-usapan natin, paano mawala yung stress, bumawi tayo, at dito po, yung tinatawag na mga trader, yung nag-withdraw, welcome kayong lahat. Kita nyo, welcome na. Bakit? Yung mga nagte-trading ngayon, yung mahilig mag-withdraw, yung mahilig bumili, yung mahilig mag-buy low, sell high, welcome kayong lahat. Hindi na namin sinasabihan na bawal mag-withdraw. Pero, doon naman sa mga member na nandito nakasama namin, we encourage you to hold, mag-ipon. Pero, ine-encourage din namin kayo na matutong mag-withdraw. Bakit? Huwag nyo nang hintayin yung 2 taon, 1 taon, 2 buwan, 3 buwan. Pag nakita nyo kumikita na, mag-withdraw ka na. Kami pa magsasabi sa'yo. Bakit? Para maranasan mong kumita at matikman yung kinita mo sa pagtaas ng token na F3. Ganun lang po kasimple. Yun po sagot ko. Huwag na po kayo mag-alala dahil tama na yung logic ng computation ng payout. Yun ang sagot. Meron pa po bang magtatanong? O baka imbis na lumiwanag, lalo kayo naguluhan. Baka pwede po may sumagot dito. Naguluhan ako, coach. Ang labo mong magpaliwanag, palabo. Yan. Pwede po kayo magsalita, baka pwede kayo magpaliwanag. Tulungan nyo ako. Ako'y holder din. Ito po, no, sasabihin ko sa inyo, maniwala kayo sa hindi, kasama nyo lang din akong holder. Hindi po ako may-ari. Yun lang, ganun kasimple. May magtatanong pa po ba doon sa ating 40 or 39 na kasama? Magandang gabi sa inyong lahat. Si Amamping, natanahiyang magtanong. Sinulat niya lang, Coach August, asko, pwede po bang ilagay sa centralized yung 99% kung natira po? Ang sasagot po niyan yung ating presidente. Kasi po, yung 1% po talaga, siya yung nag-decide nun at in good faith talaga siya. Ibabalik po yan. Di ba nasabi binalik? Ngayon po, meron pong isang platform, yung tinatawag na centralized. Ano to? Ask ko po, pwede bang ilagay sa decentralized yung 99? Ano po yan? Hintayin po natin yung ating presidente kung anong desisyon niya dyan. Kasi wala pa siyang binababa sa amin. Yun ang sagot. Pero meron po tayong isang token na 100% ibibigay kagad yung asset mo. Kasi ang pinag-uusapan sa token, tandaan nyo, sabi ni Coach Ernesto, yung hawak mong unit. Yung unit hindi nawawala. Pero yung value pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, katulad na nangyari noong nakaraang buwan. Kaya ang sagot dyan, Mamping, yung 99%, itanong po natin sa presidente natin pag nagpasum siya. Yun ang sagot. Kay Sir Joseph naman, nagtanong siya, Sir August, wala pa din po yung 1% sa account ko po. Ayan po, pag-usapan natin mamaya. Saan po ba kayong team? Kasi ang mangyayari po niyan, napakasimple lang kasi hindi kayang ibigay lahat ni Coach August yung 1% nyo kung kayo po downline kasi nagbebenta tayo, tama? Nag-overpay out. Hindi ko na kayang habulin yun. Ang inuuna ko, yung mga nagbayad sa akin kasi kahit paano nakarating sa akin yung pera. At pinalitan ko naman ng token na tumataas at bumababa. Yun ang sagot. Usap tayo po, Sir Joseph, mamaya. Ayan, sabi ni Ma'am Pink, okay. Ngayon may nagtaas ng kamay si Ma'am Arminda. Ano po ang katanungan ni Ma'am Arminda? Pasok po.
Hello po, Ma'am Arminda. Bukas nga tayo mic para nakikita tayo ni Ma'am Arminda. Naririnig po? Naririnig na po ba? Ayan po. Naririnig na po, malinaw po. Okay po. Regarding po dun sa liquidity po, ano po ba yung assurance na hindi na po yan mahigop? Yan po ba ay nakalak? Kasi wala po talaga akong alam sa mga ganito, kaya tinatanong po. Yun lang po. Ayan. Ang tanong niya naman, liquidity. Iba na yun, ha? Pag sinabing liquidity pool, meron po yung tinatawag na deployment. Tatlo kasi yan eh. Liquidity pool, contract address, pati yung isa, nalimutan ko, tatlo yan. Ngayon, yung ating smart contract, hindi pa siya naka-renounce. Pag sinabing hindi naka-renounce, pwedeng mabago. Merong aayusin. Pero yung pagka-deploy ng mga token, hindi mo na kayang burahin yun. Hindi mo na mabubura. Pero yung tinatawag na liquidity pool, may mga smart contract na pwedeng yung pinaka-creator. Pag sinabing creator, may-ari or developer. May access sila na pwedeng kumurot sa liquidity. Hindi ko po alam. Itanong po natin sa ating creator at may-ari na si Pres Mark Ulgasan. Pero, base dun sa mga token na sinamahan ko siya, yung F3 Prime, F3 High End na una, tsaka ngayon, wala po akong nakita na kahit nagkakaroon ng problema, nababawasan yung liquidity. Yun lang masasagot ko. Pero mas maganda, tanungin niyo po siya pagdating sa bagay na yan. Pero ako personally, nakita ko hindi nababawasan. Ang nabawas, yun ang withdraw. Kaya binabago ko. Yun po yung sagot ko, Ma'am Arminda. Okay, salamat po. Maraming salamat. Salamat po. May katanungan pa po ba para ang mahalaga po rito ay maintindihan nyo na maganda na tayong mag-buy and sell ng ating F3 token at kumita at hindi na maulit yung tinatawag na pagbebenta ng marami na nadadamay yung pera natin. Ngayon hindi na, pera niya lang nakukuha niya. Opo. May magtatanong pa po ba? Si Sir Efren Swicano. Pasok po, Sir Efren. Gandang gabi po sa lahat. At Coach August, gandang gabi rin po sa inyo. Magandang gabi po. May tanong ko lang po sa centralized at F3 centralized at F3 decentralized. Magkaiba po ba yung price kung bibili tayo? Ano po ba Or yung sa pareho lang po? centralized? Ano po tanong niyo? Centralized tsaka decentralized? Kung parehas presyo? May magkaiba o magpareha po ba ang presyo or magkaiba rin po? Ganito po, unang-una dapat malaman muna natin pagkakaiba, no? Ang centralized ay tinatawag na may authority. Merong tinatawag na governance. May gobyernong humahawak. May administration. Merong tinatawag na authority nga, yung authority, may governance, ibig sabihin. Kaya nagkaroon ng tinatawag na decentralized na finance kasi nga gusto nang magkaroon, yun, may control. Isa pa, may control. Ibig sabihin, para makawala tayo sa control, tandaan nyo, kaya tayo gustong mawala sa control, ang nangyayari, yung perang hinahawakan natin na piso kahit sa ibang bansa, ganun din na nangyayari, may control yung gobyerno sa hawak nilang pera, kung yan man ay piso, Pilipinas, yen kung bansang Hapon, dinar kung sa ibang bansa, at kung yan man ay iba't ibang mga fiat money. Ang tawag doon, decentralized na pera. Ibig sabihin, may control yung gobyerno, pati yung bangko. Yun nga iniiwasan natin. Kasabi nga ni Sir kanina, Ernesto, hindi ka pwedeng magdala ng 1 milyon sa eroplano, kahit pera mo, i-declare mo. Tama? Kasi may control sila sa pera mo eh. Kaya dumating yung pagkakataon na isang Hapon, si Nakamoto, na gumawa ng Bitcoin para hindi na nakokontrol yung mga pera natin at mas mabilis ipasa. Ang tawag doon ay decentralized. Walang gobyerno, walang bangko na nakakakontrol doon sa pera na inilagay as cryptocurrency.
Pag sinabing cryptocurrency, katulad din yan ng digital money or electronic money. Mas mataas lang ang level niya. Bakit? Kasi immutable siya, hindi nabubura. Yun nandoon sa mga electronic money, nabubura ba yun nasa GCash? Nakukuha ba yung pera sa BDO? Nakukuha. Di ba? Kaya nga nakakatakot. Kaya doon sa tinatawag na centralized, may control. Sa decentralized, walang control. Ngayon, ang tanong mo, parehas ba na bibili? Ayon po sa narinig ko, kasi hindi naman nakikipag-usap sa akin ngayon si Pressmart BC, ang centralized ginawa para malimitahan na 100%, absolute 100% na walang makapag-dump. Yun ang dahilan nun. Kasi yun ang problema, laging may nagdadump. Ang nagdadump, nagbebenta. Marami yan. Yun ang dahilan. Pero, tataas din ang value nun, bibili pa rin kayo. Ngayon, hindi ko na alam yung ibang mga consequence nyon, saan kinukuha yung pagtaas ng presyo. Kasi, kaya tumataas ang presyo ng isang token dahil may bumibili. Ganun lang kasimple. Ano yun? Yun ang tinatawag na absolute truth. Yun yung universally accepted. Pag bumili ng token, kumonti ang token, tataas ang value. Ngayon, dito naman sa centralized, hindi ko alam kung sino nagbibigay ng value. Tanungin natin, pre. Pero ang kagandahan niyan, wala nang mag-withdraw. Mahahawakan yung pera. Tanungin nyo na lang si President. Doon naman sa decentralized, napakaganda. Bakit? Lahat tayo ngayon, merong tinatawag na freedom, bumili kahit tulog ako. Bumili kahit na wala si Coach Ernesto. Pag bumili ka, madadagdagan token mo, tama? Ngayon, gusto mo naman magkapera. Di mag-withdraw ka kahit tulog kami kasi meron ka ng authority. Pumunta ka ng MetaMask, tuturuan pa kita paano mag-withdraw. Paano mag-cash out sa MetaMask. O kaya sa Trust Wallet, turuan pa kita. Hindi ko nasasabing bawal. Pero still, we encourage you to hold. 2 wallet hawakan mo. Isang pang-hold para yumaman, isang wallet para pang-gastos. Kasi hindi naman pwedeng puro hold tayo. Saan tayo kukuha ng kakainin? Tama? Saan tayo kukuha ng panggastos? Tama? Kaya, we are an F3 nation with a freedom and prerogative to withdraw all our assets who was earning as big or small, depende sa hawak mo. Ganun po yun. Yun ang sagot ko. Pareho kayong bibili. Yung isa, bumili ka, yung centralized, hindi na withdraw. Pwede lang peer-to-peer, pero sa blockchain, wala. Yung centralized, pwede ka mag-withdraw. Kahit tulog kami, basta may internet ka, tsaka may withdraw ka, pwede. Pwede ka rin mag-withdraw ng peer-to-peer. Pero ituturo namin sa inyo, yung pinaka-healthy, hindi ko kasi pwedeng ituro ngayon dito, maglalahok-lahok eh. Ituturo namin ang pinaka-tamang paraan, paano tayo kikitang lahat na hindi tayo nahihirapan sa tinatawag na withdraw. Ganun po ang sagot. Yan po ang sagot ko, Sir Efren. Maraming salamat po, Coach. At sa paliwanag niyo po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Basta ang pinaka-simpleng sagot lang, shortcut, sa centralized, may karapatan ka ng i-withdraw yung kinita mo. Sa nagkabaliktad. Sa decentralized, dahil may authority ang lahat, ikaw yung nakakahawak ng token mo, pwede mo nang i-withdraw kahit anong oras. Nawi-withdraw. Sa centralized, hindi siya pwedeng ma-withdraw kasi nga wala siya sa blockchain. Wala siya sa blockchain. Meron siyang platform na kinalalagyan na hindi mo siya pwedeng i-withdraw sa pamamagitan ng blockchain kasi wala nga siyang presyo. Hindi siya swappable. Pero pwede maging pera pag we-withdraw in the peer-to-peer. Ibebenta ko sa'yo ng person to person. Magiging pera, ibenta mo ulit. Magbebenta tayo ngayon. Tama. Doon naman sa centralized, kahit hindi ka magbenta, dalhin mo lang sa MetaMask, pera na. Ganun kasimple. Ganun po, sir. Salamat po.
Baka may katanungan pa Yan, yung iba para maaga tayo ano matapos. po, Si Ma'am sir, Arminda, may ayan. karagdagan pa ako. Ayan, may Regarding dyan po karagdagan. sa, regarding nga po dyan sa centralized na yan, di ba po yung, kapag nag-active po dyan, ibig sabihin, may babalik ng 100% na kapital, ng token. Ngayon po, ano po ang yan, bibili po ulit kahit meron ng dating, yun, di ba Ganon. po yung ibibigay mo? Opo. Yun lang po Ganito yung po. gusto ko malinaw. At saka, Sige po, ito pa po, malinaw. kung ito, nakakonect po ba ito rin sa, dito sa sinasabi nilang F3 Bazaar? Yun po ba yun po yung pagkakaintindi ko. Kaya nililinaw ko lang po. Ilan po, sir? Apo. Actually, ganito po. Balik tayo na total yung 38 na natitira. Alam ko mga member natin. Mga member yan. May bago ba dito sa 38? Sana, kung may bago man, medyo hindi siya makakasabay, no? Diretsuhin ko na, no, para dun sa mga nandito na mga nanggaling dun sa isang token. Ulitin ko, sa decentralized na bago ngayon, nakahiwalay na po ito. Hindi na to konektado. Kasi kung konektado yun, ba't pa tayo gumawa ng bago? Tama. Kung konektado rin pala, bakit ka pa gagawa? Di nagpagudlan tayo. Talagang ibang kontrata na siya. Yung nakaraan, iniwan na natin yon. Lumipat na tayo ng panibagong bahay. Ang pangalan ng contract, nakalagay doon, Smart Contract 043 ang dulo. Yung isa, B4. Ang tawag doon, address. Pag napunta ka doon sa B4, bumalik ka sa makaluma. Yung talo. May address na panibago ngayon. Yung 43. Doon ka sa address na yon, magbibigay ng pambili. Doon sa tanong mo, bababalik ba yung 1%? Ay, 100% doon sa binigay na 1%. Sinagot ko na kanina yan. Itanong natin sa presidente natin. Hindi ko kasi alam yung sagot niya. Pero, ang sigurado, para kumita tayo, kahit may token ka na ibabalik sa'yo, bumili ka ng bago ngayon na F3. Kasi pag bumili ka, kumikita ka, mababawi mo yung mga losses mo dun sa isa. Pero ang pinakamagandang narinig ko ngayon, sa nakikita ko sa GC, may 100% na binibigay na sa ating lahat. 100% kung magkano yung kapital mo, Angel. Kung magkano yung kapital mo, doon sa unang F3, ibabalik as centralized. Yun yung sinasabi ni Sir Efren. Ang good news doon, 100% na bumalik sa'yo. At yun, wino-work out po nila para magkaroon ng value at magkaroon ng ibig sabihin purpose. May purpose yung token na makabili, magkaroon ng value, at pag nagkaroon na po ng value yan, ang alam ko, narinig ko kay Pres, gagawin din siyang decentralized. Mula sa pagiging centralized, nakaipon ng pondo, dahil bumibili kayo, gadalin siya ngayon sa decentralized. Kaya sa akin po, ang pinopromote ko po talaga yung decentralized kasi ang kailangan ng tao ngayon, magkaroon ng ibibili sa ibang tindahan na hindi F3 ang gamit, tama? Ang mahirap pag F3 rin ang dadalhin mo doon, ipipir-to-pir mo, hindi naman ang mahawak ng F3 yung tindahan nyo eh. Ay, pabili nga, F3, eto po, centralized to. Ano yan? Samantalang yung decentralized, nag-withdraw ka sa blockchain, naging dollar, naging piso, tatanggapin yan kahit saan, kahit yung kwek-kwek. Pabili nga kwek-kwek, nakita piso. Nagkasundo mo agad o hindi? Nagkasundo. Kasi withdraw mo. Kaya ako nakapokus sa... Pero tandaan nyo, lahat po yan mapapakinabangan natin. Pumunta lang ako dun sa mas gusto ng... Ewan ko kung gusto nyo yan Ako gusto ko yung decentralized. Kasi may trading. Pag nag-trade ako dyan, kumikita ako at lahat kayo tuturuan kong maging trader. Tuturo ko sa inyo yung tinatawag na proper timing, positioning, yung mga ganyan, buy low, sell high. Lagi nyo naririnig yan eh. Lagi nyo naririnig, hindi nyo naiintindihan paano ina-execute. Narinig ngayon ni Coach Ernesto, nagkwentuhan kami. Sabi niya, ganun lang pala kadali yun, ang dali-dali lang. Nagbayad pa ako. May bayad kasi yan, yung tinatawag na seminar. Nagbayad pa ako, ang dali lang pala.
Ay, nako, napakadali lang yan. Pinagugulo lang nila. Parang ano yan? Parang kurso sa eskwelahan. Dati ang doktor lang. Wala nang psychiatrist, wala nang endometrist, wala nang ENT. Ngayon, nung nakita nilang kumikita ng malaki, pag-iwa-hiwalayin natin para magkaroon tayo ng malaking income sa education. O nagkaroon ng kanya-kanyang kurso, dumami yung pinagkakakitaan. Ganun lang kasimple. Sige po, baka may magtatanong pa. Para matapos na tayo kasi gusto ko nang umataw. Biruin mo, 10 piso, naging 20. Tandaan nyo mag-share screen uli ako, baka meron nang nagbenta. O, tingnan natin, yung mga nag-aalala na, paano yan, coach? Gano'n tayo kasigurado na wala na magbebenta. Sa ngayon, welcome po sila na magbenta. Lahat ng tinatawag na trader, yayain nyo rito sa F3, welcome na sila. Hindi ko na sila sasabihan, oy, bawal kang bawal kang anong tawag dito? Bawal kang mag-withdraw. Nakikita niyo na po yung screen. Ito po, mag-download po kayo ng application. Ang tawag dito, Gico Terminal. Dito nyo po makikita yung ating F3. Ayan, i-refresh ko lang. Hanapin ko yung F3 natin. Ayan. Ang lumitaw, yung luma. Ayan po, yung maraming nangyari na naubos yung pera natin. Puro pula. Ayan po. Teka lang, mabagal yung casting eh. Nakita nyo na? Pag nakakita kayo ng maraming pula, hindi healthy yan. Dapat puro green. O, punta tayo dun sa isang F3. Kailangan nyo mag-download nito para matuto kayo nung tinatawag na trading. F3. Ayan po, nakikita nyo yung mga kapangalan. No? Ayan, 627. High-end. Liquidity. 239. Hindi yan. Yan nga yung pangit eh. Ito po. Hanapin ko na lang nga yung contract address. Ganito po, ang gagawin nyo lang, kukunin nyo yung address ng token natin. Para makita nyo yung nagiging activity. Ano yung activity? Yung pag-buy, yung pag-sell. Ganun lang naman kasimple yun. Wala namang ibang iwaga doon. Ang gagawin mo lang, bumili, tsaka magbenta. Ganun lang siya kasimple. Kukunin natin yung contract address, mag-download kayo mamaya ng Gico Terminal. Para makita nyo yung ayan. Ayan po yan, Gico Terminal sa Play Store. Ayan. Tapos, nakopya natin yung contract address. Ngayon, binibigay na namin yan kasi pwede na kayo mag-withdraw. Dati, tinatago yan. I-search natin yung contract address kasi maraming F3. Ayan po. 19K. Nadagdagan na naman. Kanina 18,000, di ba? Ito 19,000 na. O tingnan natin kung meron nag-withdraw. O wala po nag-withdraw. Meron bumili. $1.6193. Kailan bumili? Ito po nakikita nyo. Kanina pa pala to, 8 hour 1 minute. Ayan po, 8 hour 1 minute. Ibig sabihin, bumili lang siya ng 61.93. Ito po yung tinatawag na trading. Meron dito, nag-practice. Ito po, tingnan nyo to. Di ba, iisa yung address, 1BCO8. Tingnan nyo lang po yung screen. Ang laki naman eh. Dalawa yung 1BCO8, wallet address yan. Isang tao lang yan.
Nagbenta siya ng 9.11, bumili siya. 9.11. Bumili siya, 9.11. Pero, nung i-withdraw niya, nabawasan. Naging 9.06. Anong ibig sabihin? Lugi siya. Lugi. Yan, maliwanag. Lugi siya. Kasi, hindi pa naman lumalaki. Binenta mo na kasi nabawasan niya ng gas fee, tsaka yung admin fee. Kaya dito, makakasigurado tayo ngayon na hindi basta-basta yung mga tinatawag na mga trader na yan na ginawa dun sa nauna na malamangan tayo. Eto, tingnan nyo po. 82 BDC. Ayan po. Tandaan nyo yung numerong yan na 82 BDC. Yan yung humigop nung dati natin. Ngayon, nakikinig. Baka nga kasama natin ngayon yan. Hindi ko alam na nandyan yan. Kasi tik-tik yan. Hindi nagpapakilala. Ayan po, marami po yan. Meron din yan, 82 BDC. Ito Nasa po. loob pa rin. Nasa loob pa rin. Pero hindi na siya makakadali. Hindi na siya makakadali ng marami. Malugi Opo. na siya. Hindi na, maghintay siya na matagal. Kung gusto niya kumita, tamang paraan na. Kaya, welcome ka na nga po ngayon. Huwag ka na magtago, sir, sa pangalan na 82 BDC, tsaka yung 7199. Tiningnan ko na yan eh. Yan yung mga nang kumuha ng pera natin eh. Ito po, 79991, yan din yung nandun sa kabila. Nag-withdraw ng $6.989. Hindi na siya makapag-withdraw ng marami ngayon. At alam ko, itong 43 DBing to, nag-aabang to. Hindi siya makapag-withdraw dahil maliit pa lang. Tingnan niyo po kukunin ko yung wallet address niya. Nasaan yung wallet address ni 43DB? Ito. Nakopya ko na. Pupunta ako ngayon sa contract address natin. Kung magkano ang hold ng poging to. Kasi yan yung mga dati dumali ng liquidity natin eh. Kaparihan ng last 3 digit ng misis ko yan, sir. Ba, ayos yan. Baka. Apo. 8F3HE. Ayan 28. Nag-withdraw siya. Ang natira na lang sa kanya, 8. Yan. Tapos yung isa naman, para matuto kayo gumamit ng CoinGecko. Ito namang isa, nag-withdraw rin, DC naman. DC for DC. For DC, tingnan natin yung niya, wallet address, kung may hawak siya malaking token. Ituturo ko rin sa inyo paano pag-navigate ng ganyan. Ito. Kopyahin natin, punta tayo sa contract address kung ilan ang hawak niya. Pero ngayon po, welcome na sila. Huwag na kayo magtago. Welcome na kayo. Kasi healthy na, makakatulong na kayo sa community. Kasi pag nagbenta kayo, pagbalik nyo, mahal na. Wala na. Zero na. Siniro niya na. Siniro niya na. Ibig sabihin, nakita niya, hindi na ganun ka-volatile. Wala nang kita. Hindi kita. Wala na siya pagkakita. Hanap ng ibang matatarget. Hanap ng ibang matatarget. Ayun, tama yung nagsalita. Hanap ng ibang matatarget. Kaya yun ang proof ko sa inyo na safe na to. Kaya, kung may magtatanong pang iba, ina-encourage ko sa inyo na umakaw na tayo kasi nakita na namin maganda. At ang kumikita rito na marami, yung tinatawag na trader. Trader po, mga partner. Bakit? Kasi yung mga nagte-trader, sila na yung kumikita sa pagbebenta ng USDT. Ganun po. Mga partner, may katanungan pa po ba yung iba para tayo ay makapagtapos na at makahingi tayo ng basbas? Ayan po. Opo, Coach, salamat sa pagsama sa amin. Coach. Opo. May tanong pala ako. Yung mga na-refund po sa halimbawa po yung mga ongoing na i-refund pa. Halimbawa pag na-refund na yung
100% sa startup capital tapos doon napunta sa centralized po na group, 100% bibigay. So, dito sa kabila, sa decentralized, ibang ano na po to, investment din. Hindi po, ito yung kadugsong nung ano nung isa Yung Kaya nga, di ba parehas yung 1%? gamot to, busa? Parehas po yung Oo. 1%. Ngayon, ang usapan doon, kahit parehas siya, hindi ko nga po alam kung paano po yung gagawing paliwanag ni Press na ano niya, program, mechanics. Gamot to nila. Yun po yung itanong natin. Pero sa ngayon po, nakikita ko talagang maganda, Sir Jan. Sa lahat sa inyo, pati yung mga makikinig ng recorded, gumagawa talaga ng solusyon para hindi tayo iwanan. Kasi kung iniwan na kayo, wala na kayong mahabulin. Lilalagyan na nga ng paraan Ang kailangan lang, maka-bounce back tayong lahat sa tulong din po ninyo. Ganun po. Opo. Okay po. Salamat Wala po. pa pong blue signal si Press para magbili ng centralized F3. Pwede po. Opo. Ano yung coach? Download namin coingecko.com. Gico Terminal. Gecko Terminal. Okay, sige. Opo. Sorry, bumaba kasi sa Opo, para makita niyo yung tinatawag na activity activity ng ating F3 sa kanyang buy tsaka sell. Para nakikita kasi sa pagtingin mo ng Gico, magkakaroon ka ng pagkakataon na kumita ng maayos. Bakit? Kasi babantayan mo yan, magkakaroon tayo din ng monitoring. Per 3 hours, halimbawa, maglalagay tayo ng bawat grupo. Kasi hindi ko kayang bantayan ng 24 hours yan, mamamatay ako dyan. Kailangan ko matulog. Hati-hati tayo 3 oras. Please, Sa ganung oras, ikaw yung bibili. Sa Google Play Store. Apo, Play Store po, Google. Okay po. Katanungan po para mapaglingkuran natin yung iba po dyan. May katanungan pa po ba? Kasi para sa akin, parang wala nang katanungan dahil naibigay ko na lahat yung dapat yung Okay, Coach, sino tong basa na lang muna ako ng ng mga nasa message. Anong pagkakaiba naman ng paliwanag niyo nun, sir, pero nawala siya bigla? Anong bago dyan? Anong pagkakaiba sa dati? Ganyan din naman ang paliwanag niyo noon, sir, pero nawala siya bigla. Anong nawala? Nasagot ko na to kagad na kanina. Bago lang kasi yun, si Sir Dodong. Nasagot ko na yun, yung decentralized, pati yung F-string dati, kaya nawala kasi nga overpayout. Yun lang ganun. Sabi naman ni Sir Michael Villaruel, wow, ang galing. Ewan ko kung ano yung magaling doon. Basta magaling. Sabi naman ni Sir Ernesto Amilyar, yan yung sinabi ko na ang token parang lupa. Bumili ka nga ng lupa, pinatataas mo, pero habang tumataas yung presyo ng lupa, ang daming maintenance. Amilyar, bayad sa tao, bayad sa gwardiya, bayad sa naglilinis, ang daming binabayaran. Sir, pa-check po yung price po ngayon at 9 a.m. Okay na po, ayos ang price. Kung centralized, ang chinecheck ko lang po, tandaan nyo ang chinecheck ko lang ay centralized. Meron po tayong leader na tumututok sa decentralized. May leader po si Coach Reyes. Sir August, wala pa din yung 1%. Sige po, usap tayo. Nabasa ko na to. Coach, Okay, sabay sa manual trading. Ano po yon? Itong sa girlfriend ko, wala pa yung 1% niya. Sige po, message nyo na lang po ako. Kasi dami talaga na, ako sa totoo lang, mga partner, sa totoo lang, napapansin nyo, tahimik na ako sa GC. Gusto ko na kasing iba to yung cellphone ko, hindi ako napapalagay PM dito, PM doon, tawag dito, tawag doon, hindi ko naman mapigilan na hindi sagutin. Ang ginagawa ko na lang, hindi ko na hinahawakan. Baka magkaroon ako ng anxiety, kawawa naman pamilya ko. Halimbawa, nagkaroon akong depression, nagkaroon akong anxiety. Sino tatamaan? Ang linaw-linaw naman, tagal nyo na ako nakakausap. Ang nangyayari, nagiging makulit na lang ako Paulit-ulit. Panoorin. Awa naman kayo, partner, panoorin nyo na lang. Sana hindi pasukin ng iska. Kahit pasukin na nila, wala na sila magagawa.
Sir Paz Albino. Wala na. Kinakailangan ko at bumili na pala ngayon. Opo, bumili na po kayo, Dok. Mentor, kahit po ibigay po ang 100% sa centralized, obligado pa rin po bumili ng token para po sa... Opo, hindi naman obligado. Diba? Pag sinabi kasing obligado, kahit ayaw at gusto mo, bibili ka. Yun ang ibig sabihin ng obligado. Ano po, prerogative. Nasa desisyon nyo kung ang gusto nyong suportahan centralized or decentralized. Yun ang sagot po dyan. Hindi po yan obligado. Walang ganun. May katanungan pa po ba? At kung wala na pwede na tayong mag-iwalay muna. Magbibilang po tayo yung magtatanong at the count of 3. Kung wala na, hihingi na po ako ng pananaplousing prayer. Si baby, Ano po? namatay na daw yung ganan niya, babae. Namatay na. Delikado yan. Kaya sabi niya, huwag na muna kayo, sabi niya pumunta dito sa Guimaras kasi hindi po kayo maasikaso. Mhm. Okay, sabi ko. O siya. Ayan. Ngayon po, kung wala na pong katanungan at maliwanag naman yung ulitin nyo na lang po yung naka-record naman to. I-upload ko ulit sa YouTube. Kasi kung mapapansin nyo po, ako talaga gusto ko laging may record para wala po tayong problema. Pwedeng balikan. Sasayang. Kaya kung wala na po tayong katanungan pa, pwede po bang mahingan ng kaunting panalangin si Doc Jezreel Gallardo. Sir Jezreel, baka pwede ka mahinga ng konting closing prayer bago tayo mag-iwalay. Kung mamarapatin mo po. Hello, narinig niyo ako? Apo, narinig po. Salita po kayo, Doc. Okay. Magandang gabi para sa lahat. At tayo ay ng salamat at tulong sa ating buong may kapal sapagkat siya lamang ang magiging gabayatin hanggang sa dulo ng ating buhay at dulo ng ating negosyo. Ama naming nasa langit, kami po ay naninikluhod sa inyong banal na kapangyarihan. Kami po ay sumasamba sa inyong banal na kapangyarihan, banal na pangalan. Pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming Diyos at Pagkaligtas. Nawa Ama ay patuloy mo kaming samahan sa aming munting negosyo at nawa ito ay lumago at maraming makinabang sa aming mga kapatiran na naghahanap ng kabuhayan kahit pa paano ay nakatulong sa aming buhay. Salamat po Ama sa patuloy na pagdami ng aming mga members. Nawa Ama, tulungan mo po ang aming mga nangungulo na mag-isip ng mas maganda pang mga pagkakataon upang kami ay lahat makinabang. So ayun po kami Ama sa aming mga kahinaan at kulang sa iyo. Mga kadalasan Ama ay kami ay nagiging marahas sa aming mga pasya. At sa konting problema na aming dinaranas, kami po ay nawawalan ng pag-asa. Nawa ay tuwarin mo kami Ama. Salamat po Ama sa patuloy mong pagsubaybay sa aming buhay, sa buhay ng bawat isa. Nawa ay tuloy kaming magpatuloy sa aming mga hangarin upang ang lahat ay makintabang at magkaroon ng mabuting buhay. Ito lang po ang purpose ng aming F3 Nation, F3 Centralized. Nawa Ama ay maging matagumpay ito ngayon at pagpakailanman hanggang sa dulo ng aming buhay. Nawa ay magpatuloy itong lumago at patuloy na maraming matulungan upang lahat ay makinabang magkaroon ng mabuting buhay. Ito po ang aming kahilingan Ama. Pangalan namin mahal na Panginoon. Amen. Sige. Maraming salamat po, Doc Jezreel. Sa papanalangin pong yun, maraming salamat at tinatanggap po namin kung ano po yung kahilingan ng ating mga puso. Salamat po sa Diyos. Over and out na po at i-record ko po ito. Ay, naka-record na pala. I-upload ko sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo. Permission to leave po.